Afternoon po. Good morning pa rin mga kababayan. I'm sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is April 13, 2026. Tayo ngayon ay pupunta dito sa may Solar Resort sa may North Atrium entrance sa may Solo Drive, bagong Pag-asa Diliman, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may barangay 180 Tala, Caloocan. Bakit Tala, Caloocan? Ang layo nito Bakit ang mura ng pamasahe? Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila.
Maraming salamat, John Carter. Samantala sa Bagayan, napupunta na ng otoridad ang bakad ng armas ng mga rebelde sa bayan ng Santa Teresita. Balita mula sa Bagayan at ni Haris Puyo. Haris. Matapos ang ilang oras na pagbubuhay sa masukal na bahagi ng gubat sa sitio Pagkaran sa Barangay Mission, Santa Teresita, Cagayan, natagpuan ang isang 12-gauge shotgun, isang improvised shotgun, samut-saring mga bala, mga pampasabog at mga gamit sa paggawa ng mga pampasabog. Ayon pa sa Cagayan Police, isang dating rebelde ang nagturo sa tagpuan ng armas. Patunay rin umano ang nadiskubreng timbakan na nagsisilbing daan ng mga rebelde ang lugar. Nasa pangangalaga na ng Special Exclusive and P98 ang mga na-recover na pampasabog habang nasa kustudiya ng Provincial Mobile Force Company ang iba pang armas ng mga rebelde. At yan ang balitang konfirmado o sigurado para sa PUBFM, Maris Panginoon. Maraming salamat, Haris Puyo. At yun ang mga balita sa pagsasabi ng gamit mga report na live sa TCFM. Manatiling nakatutok sa TCFM Facebook at YouTube channel. Ako po si Rachel. Happy Monday din sa lahat ng ating mga kapamilya na nakatutok sa Filipino Channel, I1TS, YouTube Live, Facebook Live ng TCMA Teleradyo. At syempre mga pogi magaganda, masisipag na dyan sa kalsada, nagiginig dito sa TCMN, numero 1 sa aksyon. dito po yan sa Metro Mega Manila. Oo, umpisa na natin ating talakayan ngayong Lunes. Kung kayo po may mga katanungan at inquiry, padagin po yan sa aming hotline. 0919-788,000 po at pwede rin po kayong biglang callers at 8944-410 at local
5671, 5672 at 5673. Kaya po, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Also, na 107 ang hapon natin na pong alamin ang ating Monday lesson. Usapang liga, usapang batas. Komplikado yan. Pero, ano nga ba ang sabi ng batas? Shoutout tuloy balik natin kaklase dito sa Azilea. Makinig ka anak, maganda ito. Oo, para sa'yo itong ganito mga batas. Nag-i-hello din ako kay Liza pag nakikita ko siya. Grabe na, nakahabol lang height natin dito, partner. Lumalaki na ang bata. Lumalaki na siya sa media and family. Yes. Nakakatawa lang po. Sana po ito maganda tayo. Nag-up na siya, nandito na rin. Audition niya yata sa ating ina kay Boss Jeff Canoy. Oo, nagpapapansin na nga eh. Sabi naman ni Boss Jeff na sabi ko, kailangan niya maintindihan ng mga Pilipino. Boss Jeff, sad na yung boss. 9 years old pa lang. Oo, kasi yun nga po, speaking of labor, may mga kinalaman po dito sa ano po po naman po social pagkagawa. At ang trending nga po sa social media sa pamakilan, i-chika bells ko lang maraming dito partner. Ito pong isang video na makikita ang isang lalaki na kinakalas yung anong tawag dun sa mga metro. Electric meter. Electric meter na sa bahay. So ngayon po, dun sa mga nagpapamarites dito sa post na ito at nabalita rin nila mga outlets, media outlets na pag-alabas na kinakalas yun dahil yung nakatira dun sa bahay na yun ay hindi umano nagbabayad ng upa at hindi umano nagbabayad ng utility nila ng kanilang kuryente. Yung lalaki po nagkakalas habang ito manggagawa ay napag-utusan lamang po ng landlord. Tunay na may-ari ng bahay. So tumamay na po sa distansya. Ano po bang sinasabi ng batas? Kung titingnan natin dito, kawawa din ang landlord. Pero kung titingnan natin dito, hindi naman din po makatarungan ng pagiging ka. Kinakalas na yung metro. So ano po ba dito? Paano titimbangin ito? Napag-usapan na natin yung batas dito, partner. Ang batas dito ay Republic Act No. 1732 na nakilala sa Anti-Electricity and Electric Transmission Line Materials Pilgrimage Act. Pero ang kumbaga pinaka-relevant ay yung Section 3 kasi doon pinag-uusapan yung pag-tamper, take away nitong electric meter. Ipinagbabawal po yan. Illegal act po yan. Okay. Partner, pag sinabi natin illegal act, ito ay dinidefine. Ibig sabihin, kagaya na, intentionally damaging or destroying an electric meter or its accessories. Okay? Pero doon, partner, yun lang, ay hindi na gawin yung metro. Yung metro na yan, meron niyang selyo. At usually, selyado yan ng, hindi ako nagkakamali, bakal or so na, kumbaga, Mahirap kalasin. mahirap kalasin, kailangan mo yung gamit pang-gupit ng bakal. Yan nga, natanggal yung seal, bawal na yun. Ikaw, tampering na yun. Pero dito, hindi naman intention or kasi dito, ang pinagbabawal ay yung pag-damage, pag-tamper with the, kumbaga, mag-interfere sa accuracy. Kasi yung iba, partner, hindi ka maniniwala, ayon din sa batas nito, ilalagyan ng mga powdery substance, asin, sukal, harina, para umagat. Kung nakikita nito yan, medyo ikot para yun. bumaba ang speed nila. O yung camper, pagka sa daloy, kuryente, ano man pong contraption nilagay na. Iba, binubutas para makapagsingit sila kung ano-anong mga hotel ng bagay para pabagalit. Or yung iba, tinatap o meron kinakabilkan, bawal yung ulo. Pero ito, pag-usapan natin, tinanggal ang metro. Kasi pag tinanggal mo yan, partner, automatic matatanggal ang kalang kuryente. Kasi dumadaloy na yung kuryente. So, pag tinanggal mo yan, titigil ang kuryente sa bahay. So, yan, ang intensyon ay para mapilitan yung umuupa na umalis. Kasi ang hirap, diba? Ang init pa naman ngayon. Sabi niya, may baby ako, pero yung baby sa bahay. Kasi ang hirap, pagka may baby ka, walang kuryente.
yan. Okay. Ang kuryente, hindi Yan. po libre ang Para yan kuryente. sa upa, pakikuha kayo kay partner license. Ito naman, dun sa landlord na nagtutos na tanggalin yung metro. Unang-una, landlord, landlady, hindi po inyo ang metro. Ay mag-aas kumbaga, distribution, utility provider. Okay. Hindi na natin mapagiging na merado. Oo, pero mirado po yan. Lalo na sa mga natural. Oo, sabi lang natin sa mga numeral, sila po ang may-ari. At hindi lang yun. Hindi lang tayo kumbaga nakikialam sa property, di ba? Meron ka pa nitong batas, itong anti-electricity, electric transmission lines, or material kasi ito, metro natin, insurance act, mga nagnanakaw ng kuryente, pasok din dito. Pero dito, particular part, stealing, pagnanakaw, hindi mo naman ninanakaw, parang tinatanggal mo lang, pero yung mismong act ng pagtanggal Ay, bawal. ay bawal, partner, hindi siya mag-act. Lalabas kayo ngayong hapon, tingin ko kung sagis sa bang. Wala na ako sa bar. Wala akong merienda. Alam ko yun ang malaki mo yan. Pwede ka Alas rin tres ka. pagkain ng 50,000, 100,000 for both. And the fine is to 100,000 or 20 post ng korte. At hindi lang yung manggagawa ng tanggal kasi siya ay principal by direct participation. Pati kasera na nagpapayos sa magagawa. Principal naman siya by inducement. So sila dalawa, considered principal of 12 to 20 years. Pagkain, 100,000 pesos. Pero ang magtatanggap. Kasi hindi rin naman yung may-ari, hindi rin naman yung pang may karapatang magtanggal. Hindi niya Yes, partner. Pero yung may yung umuupa na kumuha ng bid, siya yung pwedeng witness. Okay, so at siya, meron din siya mga datos na pwedeng sige din. Pagkatanggal, pwede resulta. Correct, partner. Pero yung kanyang utang, ba? Kailangan pa rin ng bayaran. Ang kanyang utang sa utilities, kailangan pa rin ng bayaran. Kasi ang kailangan natin paalala dito sa mga kasera, may tamang paraan ng paligid. May tamang paraan, may legal na paraan ng pagkakaalis ng umuupa na hindi nakakabayad ng upa for at least 3 months. O kaya kung nag-validate pa ng ibang kondisyon ng kanilang lease contract. Halimbawa, maganda rin na naka-specify sa lease contract na kung ikaw ay hindi rin nakakapagod sa hindi nakakabayad ng upa, ilagay mo rin doon kung hindi ka nakababayad ng mga utilities. Ambiente, It's a Jews association dues, internet, yung wifi, cable, lahat. na ang hindi babayaran ng kapatid at pumunta sa kahera, kasera, diba? Paano po yan? For example, alam ko po mahirap mag-building agad ng mga tao. Doon muna tayo sa public aksyonan. Yung sa kuryente, hindi ko nagbabayad. Hindi po ba may policy ang meron? Hindi ko makukuha saging. Hindi. Doon, partner, kailangan. Suki ko, binibili mo ng mangga. Binibili ng mangga. Wala ka ng mangga, no? Hindi, usually sarado sila ganito. Before, pagbayad ng kuryente. Okay, sinasabi ng batas, at ito rin, rules and ibang pang, Ano kaya nangyari din sa hindi rin automatic. car wash nila? Okay, unang-una dapat may demand letter ka. At yan naman, maraming testing yan sa internet. Kailangan mo lang magkano yung pera, yung amount due. Kasi tumatak na yung due date, yung upa. Number 2, yung kailan Ay, madalang buho kayo. kumbaga kailan dapat. Hindi pa sila namumutas. Ang dami, oh. Reasonable time. Kasi, normally sa jurisprudence, sa mga kaso na na-desisyon ng Korte Suprema, 5 days ay reasonable. Bigay ka ng talumpit. At syempre, paano yung pagbabayad? Magbigay ka ng iyong account or ano man. Sabihin mo, kung pwede ka magbayad ng
bata. Yes. I'll take the bags out first. Napondohan. Oo. Yun din, kailangan magbigay Sa- ng sa- panibago at kung kakanya pa rin ng bayan, susunod ka naman, papabarangay mo. Kung final complaint, sa barangay, bibigyan mo pa rin siya ng pagkakataon. Kasi baka naman kung mareglo siya, magbayad siya. At pagkatapos pa lang nun, minsan pag Wala lang nagtatrabaho ko rito. sa financial Iniwan sa kanya eh. Minsan. Iniwanan. Tagal na natin mawawala ganyan. Or, Ano gusto ka lang. mong mas mabilis, wala kang abogado, at mas gusto mo yung masigil lang yung utang sa'yo, eh pwede ka lumakan. Hindi mo kailangan ng abogado sa small claims court. Na-realize ko ngayon na very timely po yung topic natin. No? At namakilan ko may nangyayaring kaliwat ka ng demolition. Yung mga lugar na hirap magpa-years na hirap sa mga kababayan natin kahit hindi nila may-ari. Hindi sila may-ari doon sa Ay, lugar. usapan ko yung mga Isa pa yan. kasi Oo. yun talagang wala silang karapatan. Ito, yung nananatili doon, initially may karapatan siya. Yung umuupang yung Lupa. contract. Oo. Pero dahil pumalya siya, nagkaroon siya ng breach of contract at nakapaloob sa batas, nandun din yan sa kontrata na kung ikaw ay papalya, pwede kang mawalan ng karapatan sa mananatili ka. Yun nga po eh. Ang kailangan ko talaga, hirap yung business na yan. Mahirap talaga. Kasi tao ang katransaksyon. Ito pa, no? Oo, kaliwa ka dyan. Katransaksyon. Tapos yung unang bahay sa kaliwa. Sarap na natin sila. Balik na naman ang mga trauma natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Pero ayaw naman, awa naman ng Diyos, pag nabayaran, within the day. Pero you really have to wait. Correct. Kasi may scheduling yung mga yan. Hindi naman Correct. po marami mga tauhan ng mga yan. Mhm. Eh, ang lawak-lawak ng Pilipinas. At yung Babiyahe pa yan. areas, malalaki, maraming tao, maraming household. Kasi yung ratio nila is, Correct. 2:1. 100 houses, isa-isay nila. So, at the end of the day, ang kailangan po nating reminder dito is huwag tayo pumalya sa ating na mga bayarin at kaya. Pag-usapan, laging, kumaga, dapat mayroong yung wag yung deadma o ghosting. Kasi doon ka nagkakaroon ng problema pag hindi ka nakikipag-ugnayan doon sa kasera mo or sa Meralco. Yan, kasi pwedeng mapaliwanag. Time out lang ha. Nawalan ako ng trabaho pero malapit na ako matanggap sa susunod kong trabaho. Baka pwede naman. Oo, baka pwedeng mabigyan kami ng grace period. Palugit. Kung tagtag na palugit, kung natapos na yung unang palugit. Oo. Or, sumunod din sa palugit na hinihingi. Correct. Ganun po yata talaga. Kasi wala na pong libre ngayon sa panahon na ito. Lahat tayo ay kumakayon. Lahat tayo dapat po lumalaban ng patas. So ngayon po, ibibigay po na kami sa inyong mga paalala. Kung kayo po may katanungan dito sa aming programa, bukas po ang aming hotline para sa inyo. Ang aming pong numero 0919 278 Kung po kayo bibigay